Halos 14 na bilyong piso ang budget na isiningit umano para sa mga proyekto ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa Bicameral Committee. Ayon yan sa pagsasaliksik ni Navotas Representative Toby Tiangco na mariing pinabulaanan ni Co. Sa Bicam din umano lumobo ang budget para sa mga proyekto sa Mindoro Provinces mula sa tig 2.5 bilyong piso sa 20 bilyong piso. Nakatutok si Maki Pulido. Yun ang sinasabi mo. Sa Senate Blue Ribbon Committee na naihayag ni Navotas Representative Toby Tiangco ang anyay hinarang noon sa Kamara. Sa research na ibinahagi ni Tiangco, higit 13.8 billion pesos ang halaga ng mga proyektong ang proponent ay si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co nung siya ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Tiangco, insertions ito o isiningit sa Bicameral Committee o pinag-isang komite ng Kamara at Senado bago maisabatas ang national budget. Nagkalkalaan niya siya ng record ng DPWH matapos mapansin ng Malacanang na may mga flagship program o mga malalaking proyekto ang gobyerno na natapyasan ng pondo. May naririnig po tayo, ito po yung common lingo ito, yung sinasabing parking fee. Hindi ho kaya nagkaroon ng yung pondo na yon ay pinarada lang dito ng isang congressman na hindi naman taga roon. Ito ang tawag ay parking. Have you heard that, Mr. Chair? Yes, sir. Yes, Your Honor. Nadinig ko na po yun. Pero dalawang term po yan, di ba? Kung matatandaan nyo sa Kongreso, isa yung parking, isa yung sagasa. Ay, yung parking po, Your Honor, is nakiusap ka dun sa district congressman. Yes. Pumayag yung district congressman. Yung sagasa po, Your Honor, is wala kang magagawa sa ayaw mo't sa gusto. Mahigit 2 billion pesos din anya ang nakuhang budget ng party list ni Co na Ako Bicol Party List. Mahigit 2 billion pesos din ang nakuha ng BHW party list. Una niyang napansin ang paglobo umano ng budget para sa Occidental at Oriental Mindoro. Sa National Expenditure Program o panukalang budget noong 2025, mahigit tig 2.5 billion pesos ang proposed budget ng dalawang probinsya. Pero pagkatapos ng BICAM, hanggang maisabatas na ang General Appropriations Act, lumobo na ito sa 20 billion pesos. Hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kayang gawin ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Insertions pa lang umano ito sa Bicameral Committee. May mga isiningit na anyang budget sa tinatawag na Small Committee na binubuo noon ni Nako, dating Marikina Representative Stella Kimbo, dating Zamboanga City Representative Manuel Dalipe at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan. Wala lang detalye kung ano ang mga isiningit at pinalitan sa Small Committee dahil walang record kahit sa archive ng Kongreso. Sa lahat ng batas na ginagawa, no touch tapos ng second reading. Yung BICAM, kasi po, binigyan ng authority yung small committee, yun. Kaya, pwede nilang galawin. Parang binigyan mo ng blankong cheque, yung 4 na tao. Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang anyay walang basihan at irresponsableng akusasyon. Pawang sabi-sabi lang daw ang mga paratang na ito na umano'y pamumulitika para lokohin ang publiko at ilihis ang pananagutan. Aprobado naman daw ng Kamara at Senado ang 2025 national budget bagamat na veto ng Pangulo ang ilan nitong probisyon. Pero hindi raw siya makakapagkomento tungkol sa 2025 national budget dahil kasalukuyan itong kinekwestiyon sa Korte Suprema at Ombudsman. Handa raw siyang magbigay ng pahayag sa Korte kung kakailanganin ito. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang iba pang mga binanggit na kongresista ni Tiangco. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.